once again. Ito ang ang paay nagkre-craving kakang dalikan. And for today's video, as usual, ayan na naman tayo, nakakaloka. Isang pangangati nga na naman ng aking paa ang ating matutuklasan ngayon. To wear, abay, abang lan. Sa totoo lang mga kapatid, no, parang kasali na sa aking everyday life, yung mga pagplaplano, yung mga pagtitingin-tingin sa mga places nearby. Ang bonggacious ng nearby. Akala mo nagagamit ko na rin yung word na nearby. So, yun na nga mga kapatid, mga kadalikan, mga ka-cravings. So, okay na okay yun Mga ka-cravings, ayan, syempre, always nag-check tayo ng mga places na malapit sa atin kung saan ay kaya naman nating puntahan. Yes. Akala siguro ng karamihan mga kapatid, as in, apaw na ang mga biyaya na binibigay sa akin financially. Pero syempre, hindi po ganun yung kwento. Well, meron po tayong trabaho, simpleng-simple lang naman po ang ating trabaho. Pero, hindi nawawala sa budget natin yung ating kaligayahan, the excitement na makakita naman ng iba't ibang places. So, normally, syempre, with all due respect sa ating, sa ating kaibigan, well, siya yung nagsasuggest kung saan dito maganda. Pag sinabi niya na po yung lugar na pupuntahan namin, ay double check ko na yung history at site ko na kay Kumareng Google kung maganda ba talaga. So, if we see na maganda, interesting yung place, kasi dito sa Europe, it's all nature. Dito ka talaga mamamangha yung mga nagagandahang lugar. Napakasimple sa kanila, pero worth it yung pagbisita mo. So, ganun na nga mga ka-cravings. Kapag meron na tayong napupusuan, ayan, nilalagay na kung sa mga online shops, meron tayong mga cart, put to cart. Ano ba yun? Sinasabi nila put to cart. Aba naman mga ka-cravings, itong si Kakang's Dalikan, meron naman to check the list. Yes. Kapag na-interested tayo sa isang lugar, na feel naman natin na hindi naman maapektuhan yung ating monthly expenses, ay kino-consider na natin. First and foremost, inaalam natin, lalo na at meron na po kaming kaibigan na alam na niya yung mga pasikot-sikot, paikot-ikot ng mga lugar kasi napuntahan na niya yon. So, tinatanong namin siya kung okay ba yon, and yung suggestions naman niya ay travel comfy. Yes, kasi syempre, i-rent natin yung car, mas conducive, mas relax yung pagbibiyahe. Pwede kang mag-stop over at any moment. So, yun. So, upon checking at okay naman siya, so nililist na namin yung mga expenses, like magkano yung rent sa car, magkano yung entrance fees kung meron man, magkano yung pagkain namin or snacks. Pero pag na-check na namin lahat ng mga yon at nakikita naman natin na pasok sa budget, na hindi masisira yung ating monthly expenses, ay ibinubuk na natin. Yes. And alam nyo, maraming mga tipid tips, sa totoo lang mga kapatid. Marami tayong mga tipid tips para sa mga mahilig magbiyahe, pero hindi naman parehas na lahat ng panahon pasok sa budget mo yon. So, may mga tipid tips din kami. Pwede kaming magbaon, pwede kaming magdala ng sarili naming mga coffee, ganon. So, yun na nga, itong pupuntahan natin ay from my current location, it's like less than 3 hours drive. So, nire-ready na namin yung self namin, lahat. Kasi, mas masarap magbiyahe kapag komportable ka. Una, ka-vibes mo yung mga makakasama mo sa trip. Yun. At nakita nyo ng Amsterdam. So, una, mas masarap bumiyahe kapag ka-vibes mo yung mga kasama mo sa trip.
'Di ba? Siyempre, wala nang ilangan, kwentuhan to the max, ganon, para ang driver hindi makatulog. Lagot ako sa aming kaibigan. And second, mas light ang biyahe kapag alam mong anytime na gusto mong bathroom break, comfort room break ay alam mo yon, at anytime hanap ka lang ng gasoline station, pwede kang mag-stop over and do the thing. 'Di ba? Pangatlo, kapag nagugutom ka, 'di ba? Pwede mo lang itigil ang sasakyan. Stop the car, mga ganun ang eksena. At pwede ka nang kumain. Alam mo yon, pwede ka nang kumain, pwede na kayong kumain, ganon. And kapag kasi sarili mo yung sasakyan, mas kampante ka kasi hawak nyo yung mga oras nyo. If you have still extra time para pumunta sa ibang lugar or gusto nyo pang magstay ng longer doon sa place na napuntahan nyo na, so you have all the privileges. Privileges, my God. O, diba? So, sa mga mahilig magbiyahe, proper planning lang. Oo, proper planning para mas effective yung enjoyment, mapifeel mo talaga na relax ka, enjoy ka, ganun. And of course, dahil hindi naman ako ang driver, pwede akong matulog, mag-rest para makacharge ng iyong energy. So, upon reaching the place na gusto mong mapuntahan, ay full pack, kumbaga ready ka. So, iyon ang ano. And of course, sa pagbibiyahe, dapat din na huwag kalimutang magdala ng mga emergency na gamot. Like, syempre, minsan nahihilo, so gamot pampahilo or stomach upset. Oh, ayan to, Aroy. Stomach upset. So, pwede mo nang hindi ka na kailangan mag-worries na walang gamot or something like that. So, meron ka ng gamot and of course, mga hygienes. Yung mga pang-hygienes like wet wipes or kahit tubig-tubig lang, tissue and everything. So, yun yung mga kino-consider kasi recently medyo nagkaka-interest na ako sa mga trips. Masyado na akong attached sa mga places na gusto ko talagang makita, and not only makita but to enjoy the beauty of it and to enjoy the good vibes, relaxation ba. At meron pa yung yung isa pa ay alam mo yun, ma-discover mo yung history. Malalaman mo yung history ng specific place na yan. And of course, syempre, like here in Europe, iba yung kanilang language na ginagamit, which is Dutch. So, magkakaroon tayo ng idea or sort of understanding, and malilearn din natin na matutunan yung kanilang language. And magkakaroon tayo makakamit tayo ng mga iba't ibang nationalities. Siyempre, alam mo naman tayong mga Pinoy, di ba? Ang mga Pinoy kahit na hindi mo kilala napapa-smile ka and trying to show them that I am friendly approach, mga ganung bagay. Kaya maraming bagay ang nagagawa sa atin ng mga pagbibiyahe. Kaya maganda rin ito na relaxation, 'di ba? Kasi yung iba like meron kaming isang friend, 'di ba? Sasabihin niya, alam mo kapag stress ako, nagdo-drive lang ako and with the music sa aking sasakyan, I get relaxed. O, di ba? Nakaka-relax. How much more kung talagang meron kang target place talaga na pupuntahan. So, ayun, dapat lang naihanda mo yung self mo financially. Yes, pero hindi naman kailangang maging mahal ang pagbibiyahe. Tamang diskarte lang, tamang budgeting, ganon. And if you are planning to have a vacation or a short trip, i-take note po natin na pag-ipunan. Like this month, I'm planning 2 months before, you are planning to go to somewhere na medyo cozy. Kumbaga mapresyo yung yung magiging
magiging gagastusin mo. So, save for it. Slowly, nang hindi maapektuhan yung iyong budget. Siyempre, sa panahon ngayon, kailangan natin ng mag-budget kasi maraming nagko-complain, mahirap ang buhay. Mahirap ang buhay. Which is true. Sabi nila kadalasan sinabi, ang hirap na ng buhay ngayon, mahal na lahat ng bilihin. Well, hindi natin makokontrol yung mga bagay na yun eh. But you can do it to yourself na may adjust mo yung expenses mo. Kasi we cannot control price increase, yung mga nangyayari ngayon na may mga about the prices or economy or mga food natin nagiging expensive na. Hindi natin kaya i-control yun, mga ka-cravings. Ang makokontrol lang natin is yung tayo mismo. Kung paano natin i-budget or i-adjust yung ating salary. I remember a very good friend nung sinabi niya na wala naman sa ibang tao kundi nasa sayo mismo kung paano mo i-adjust yung expenses mo. Don't live. Parang wag kang mabuhay over your salary. Kung ano yung salary mo na tinatanggap mo buwan-buwan, wag kang mag-exceed. Wag kang mag-exceed doon sa sahod na yon. Dapat mabuhay ka ng less than the expected salary na nare-receive mo. Yeah. So, wag kang mag-over budget or mag-over sa expenses mo o comparing doon sa sinasahod mo. So, yung mga simple tips na mga ganun, well, actually, it's hard to apply naman. Madali lang sabihin, pero mahirap i-apply, lalo na yung may mga biglaan, emergency expenses. Pero, sabi nga, nasa sayo kung paano mo aayusin or iba-budget yung salary mo. So, like 10% of it, ng total salary mo, 10% of it, i-save mo. And the rest, bahala na, magastos mo lahat. Maubos yan sa mga expenses mo. Ganon. But you have to save it for yourself also. Wag bumiyahe kung hindi kaya. Wag gumastos kung hindi kaya. And first of all, wag umutang ng mga kung ano-ano. Well, sorry ha, wala akong pinapatamaan. Pero this is only for me. Para sa self ko lang to. Ina-apply ko po to sa sarili ko. Na kapag hindi ko kayang bayaran, I mean like, wala akong inaasahang extra na pagkakakitaan, extra money na darating sa akin. Hindi ako talaga umuutang. I mean, hindi ako gumagastos. Proper budgeting lang, mga ka-cravings. So, ang haba-haba na ng dinaldal ko, Diyos ko. Pero, actually, masarap naman talaga eh. Ganyan na talaga pag may mga road trips, ganon. Daanin natin sa kwento para hindi natin mamamalayan na malapit na tayo sa ating pupuntahan. And isa pa sa mga gusto kong i-share sa inyo mga kapatid ay hindi naman po ako big time, totoo po yun. Hindi naman po big time yung aking trabaho. Pero masasabi ko, God is so good kasi nabibigyan ako ng pagkakataon na makita, mapasyalan, ma-enjoy yung mga lugar na di ko in-expect at hindi ko iniisip na nag-exist pala. Nagugulat na lang ako, oh wow, meron palang ganitong lugar dito. So, yun yung mga things na napupulot ko ngayon na aral na for myself, growth kasi yan din para sa aking sarili. Kasi I'm working for Monday to Friday. So, kailangan ko rin relax. So, yun lang mga ka-craving. See you again to my next video. Bye!